kahit na sabihin mo ang tingin ng ibang tao, nahihirapan ang PDP, may 2 ka doon makapasok, may 5 ka makapasok. Sa tingin ko, ang galit ng tao ang magdadala doon sa mga kandidato ng PDP sa Senado. Prof. Malu, ano po kaya ang magiging epekto nito? Una, sa ekonomiya natin. Pangalawa, sa yung image natin as a nation sa ibang bansa. Alam mo, Boss Dada, parati na lang tayong napapalaot sa problema ng politika. Yung dati, nasasabi natin na ang ekonomiya na decouple na sa politika at kayang umusad ang bansa dahil sa economic inroads, no? Dati kung naaalala nyo, ang daming against dun sa IVAT. Pero nakita natin, ang IVAT, ang nag-save sa atin, naging buoyant ang Pilipinas. Pero ngayon, kung ang mataas nga ang koleksyon mo dahil sa IVAT, pero nakakain ng korupsyon, napakahirap yun, Boss Dada, kasi serbisyong publiko na ang naiipit kung nakakain ang pera ng bayan. So, ano po, yung ating image sa ibang mga sa international community, sa tingin mo, ano kaya ang tapang pa man natin sa China? Ang tapang natin sa China eh. Ay, wala na yan. Pero alam mo, ang good side nun, natutuwa naman ako sa ating mga kababayang Pilipino na nasa ibang bansa. Na-surprise ako dun sa Netherlands na lumabas sila kahit gabi, kahit na malamig. Oo. At nagsabi sila ng kanilang sentimiento. Ganon din yung nakukuha nating feedback sa ibang mga Pilipino abroad na tinatanong ano nangyari, bakit ganyan ang ginawa. Sa tingin ko yung collective indignation na andon at nakikita natin yan hindi lamang dito sa Pilipinas, bagkus kung saang bansa merong Pilipino. So yun ang kagandahan kasi ang foreign media nagtatanong, who is he? What's happening? Who is this guy? So, and of course, pag tinanong mo who is this guy, sinasabi nila yung kwento na parte ng ligasiya ni Presidente Duterte. Kaya lumalabas tuloy, oh my, he's up with the Marcos. So, pag ginanon mo, nare-strengthen yung pananaw ng mga dayuhan tungkol sa Marcos at nai-strengthen rin. Can you tell me more about this guy? So may mga ganun kasi pag nakikita mo ang mga Pilipinong naggugrupo-grupo, kayo nakita nyo yan, di ba? Ang iingay, ang sasaya, kwentuhan ng kwentuhan. So ang tingin ko doon, parang may rason sila para maramdaman muli ang pagiging Pilipino. Parang kagaya lang yan doon sa interview dati kay, di ko lang alam kung sino ba yung interview ng BBC ba yon, na ang daming pinupukol nila, parang si Trillanes ata or other na official dati, na pinupukol nila si PRRD na kesyo merong mga extrajudicial killing, tapos sinopla sila ng anchor doon na sinasabi, kung sinasabi niyong naging masama ang presidente, bakit mataas yung gradong ibinibigay sa kanya ng taong bayan? Oo, alam mo, Admar, na nabubuksan tuloy yung legacy niya. Napapag-usapan siya, di pa retirido na. Tahimik na. Hindi na kwan. Pero ngayong dinala mo siya sa The Hague, people are talking about him. At natutuwa ako kasi yung recollection is very personal. Hindi yung sabihin mong, kasi taga Davao ka. Hindi. Very personal. Kaya worth it ba? Siguro hindi worth it na magkaroon ng division sa atin. Pero kung ang babalikan tanaw mo ay yung nagawa niya, napakaganda yung sharing. Kasi makikita mo na talagang kung ano si Duterte sa bawat tao, yun ang kinikwento nila.
Dito po sa mga paliwanag din ng government side, no. Yung mga naalala natin yung sinasabi nilang 30,000 daw yung mga namatay. 'Di ba naalala natin na kahit nga yung sinasabi nilang 30,000, sige nga, ilabas ninyo kung sino-sino ba yung 30,000 na yun. Ano ba yung mga pagkakakilanlan nun? Kasi ang naglalabas lang din nun, alam natin ng mga kritiko din, yung mga makakaliwa din. At sila yung nagpapaingay, kinuha ng media, at yun din yung kumakalat, pati ng gobyerno ngayon. Yun yung ininsist ni Justice Secretary na nung tinanong siya ni Karen Davila sa isang panayam sa kanya na dumaan ba sa proseso ito, dumaan ba sa tamang proseso, binalik niya yung tanong, dumaan ba sa tamang proseso yung pagpatay agad doon sa 30,000. Alam naman natin, hindi pa nga napapatunayan kung ilan. And in fact, na nalaman sa paghihimay ni Sas Rogando Sasot na doon pala sa arrest warrant, hindi nga 6,000, hindi 20, hindi 30, hindi 100 yung mga namatay. Ang sinasabi lang daw doon, at least 19, at least 24 alleged na mga magnanakaw at mga drug pusher ang namatay during 2011 to 2019. Isama na yung sa panahon ng pamumuno niya sa Davao City hanggang sa doon sa naging presidente siya. So hindi nagre-reflect din doon. So ito yung lumalabas ngayon ng mga impormasyon na tuloy, Prof. Oo, Admar, alam mo, ang nakakalungkot dyan, palaki ng palaki yung numero. Parang wala na siya sa opisina, pero biro mo umabot ng 100,000. Meron ako nakitang document, 50,000. So tinanong ko, anong basihan nyo? Hindi ba dapat ang official account should come from the PNP? At dapat may folder sila at nakita nila ito namatay dahil sa operation, ito namatay dahil yun ang parating sinasabi si Kian. Ang alam ko yun, nakasuhan at ang pulis in a discharge. So, hindi naman masasabi na walang ginawa. Di ba? Kailangan mo mag-file. Ngayon, kung natatakot kayong mag-file, ay kailangan pag-isipan nyo ano ang pinakamabuting paraan to seek accountability kay Presidente ba o sa Chief PNP? Kasi ang tagal na at saka gusto kong sagutin sana yung dyan sa Davao Death Squad. Parte yon ng political narrative. Noong 2011, pumunta doon si Secretary de Lima para tingnan kung ano nangyayari sa Davao. Bakit? Kasi nababali-balita no natatakbo. So, naghahanap sila ng record. Yun ang tawag namin sa aming industry, opposition research. Ano ba yan? Ano ba totoo dyan? So, para mo sabihin ng 2011 at ngayon ay 2025, that's a total of 14 years. Sana na protektahan nila yung file para talagang kung gusto mo talaga yung gawin, dapat yan ang ginawa ni Presidente Marcos sa unang araw ng pag-upo niya. Inalam niya ilan doon ang totoo, ilan doon ang nakasuhan, ilan doon ang naalasan ng mga pulis, di ba? Yun ang tama. Pero yung from Hong Kong, dalhin mo siya, isugod mo sa eroplano, at papuntang Dahig para namang sobra na ang persecution na ginagawa. Oo, yung isa nga hinamo na magpa-drug test, ayaw hanggang ngayon. Yung pinaharap sa ICC, matapang na humarap, marami pang mga nangyari, hinarap yung mga hamon na yun. So yun yung mga reaksyon ng taong bayan. No, ngayon dito tayo kasi papalapit yung eleksyon. Sino po ang makakagain ng pogi points dito? Ang kasalukuyan bang administrasyon, pambato ng administrasyon, or sasang-ayon kayo dun sa sinabi ni Attorney Arnedo Valera na sinabi niya na political suicide itong mga nangyayari ngayon at mag-solidify lang yung magiging martir ang dating Pangulo. At the same time, magkakaroon ng kumbaga miscalculation ang nangyari sa hanay po sa administrasyon ng mga pambato. Oo, Admar, yung latest na nilabas ng Pulse number 1 si Senator Go. Yan ay nakuha
hindi pa kasama ang March 11. So yung survey firms na gagawa ng kanilang survey around this time, medyo may makukuha kang pagtaas sa numero ng mga kaalyado ni Presidente Duterte. Napakahirap na kampanya, gumawa sila ng ganitong problema na hindi na-measure. Dapat yun mini-measure Dapat yun ano bang impact niyan. Ngayon, paano ka magra-rally? Paano ka mag-grand rally na nakita naman natin yung organic at spontaneous reaction ng mga tao sa iba't ibang probinsya? Paano mo dadalhin ng Pangulo? Dahil ang gusto ng Pangulo daw kasama siya sa lahat ng mga rallies. Pangatlo, kahit na nasa iyo ang pondo, nasa iyo ang makinarya, paano mo aayusin itong nararamdaman ng taong bayan na galit or indignity, no? Ako, ang tingin ko, nasa kanila ang makinarya. When I say makinarya, nasa kanila ang machine, no? Pagdadayain yan, mas lalo tayong magkakagulo. Meron ng isang kandidato na nagsabi, itigil muna natin ang kampanya. Si candidate Norberto Gonzales, no, sinabi niya itigil muna natin ang kampanya at sa mahirap itong nagkakagulo tayo. Pag tinuloy-tuloy ito, kahit na sabihin mo ang tingin ng ibang tao nahihirapan ang PDP, may 2 ka doon makapasok, may 5 kang makapasok, sa tingin ko ang galit ng tao ang magdadala doon sa mga kandidato ng PDP sa Senado.